Marcos, oo, mga kababayan, hindi lang ho, mga kababayan, plastic ang mukha, pati ugali, plastic din. Ayop na yan, ano? Grabe, no? Mga kababayan, si Manang Aimee, kala mo concern na concern? Kala mo mahal na mahal niya si Pangulong Bongbong? Kapal ng formalin sa mukha mo. Diba, no? Biruin nyo, mga kababayan, kunyari, concern siya. Tapos, kamakailan lang kung paano niya paratangan na adik yung kapatid niya. Tapos sasabihin niya, wala kang nag-aalaga. Bakit? Mula nang naupo si Pangulong Bongbong Marcos, kailan mo nabalitaan na na-ospital yan? Bakit? Robot ba si Manong Bongbong? Hindi naman robot yun, tao yun. Oo, hindi siya immortal, mortal. Diba? Feeling mo, ikaw nga eh. Diba, lagi kang nagpapacheck up ng mukha mo? Diba? Tama, mali, mga kababayan ko. Manang Aimee, tama ka na. Oo, bistado ka na eh. Diba? Hindi naman na kailangan pang i-memorize yan. Tititig lang kami sa mukha mo. Kitang-kita na yan. Diba? Kaya ngayong gabi, bebenggahin kita. Eto pa. Sandro Marcos, pinahiya ang mga Duterte. Nako, bakit kaya? Eto na, mga kababayan ko. Nako, ewan ko ba, mga kababayan ko. Alam nyo naman ang mga Duterte. Diba? Bakit, Sandro? Bakit? At bakit, Aimee? Sabi nga tuloy ni Guadalupe rito, tama, useless na kapatid. Sabi naman ni Joji, nanigas na yung formalin, naging aspalto na sa mukha niya. Namamanas na, sabi naman ni Olive Macapagal, yung pagmumukha ni Manang Aimee niya. Grabe kayo, ewan ko na. Uy, kasabayan pala yata natin na naka-live, mga kababayan, sa Bingador. Etong ano natin baka pwede maglipatan kayo sa Bingador lahat. Matigas kasi ang ulo nung ating admin. Sabi ko, sa Bingador lang ako magla-live. Tapos nakikita ko, naka-live din ako sa channel ko. Alam ko namang madalas kayo makinig sa channel ko talaga. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, eto na nga, ang Manang Aimee. Kunyari, concern na concern sa ading niya. Kung ano-anong mga sinasabi, mga kababayan, na kesyo daw walang nag-aalaga at na kesyo daw yung mga tao daw sa Malacanang piling presidente. Sino kaya pinaparinggan niya? Sige nga, mga kababayan, ito ang tanong ko sa inyo. Sino ang pinaparinggan ni Aimee? Sa Malacanang daw. Mga kababayan. Sino? Naku, ikaw Junjun Castro. Alam nyo, di baling walang manood sa channel ko. Basta manood kayo sa lahat ng mga kasama natin. Ganyan ako. Minsan, mga kababayan, hindi ko yan tinitignan kung sino yung gusto nyong panoorin. Wala akong pake. Kasi mga kababayan, pare-pares lang naman kami ng mga yan, di ba? At saka pwede nyo naman balikan na lang ako. Pwede naman na lang ako yung nasa hulihan na lang sa pipiliin nyo. Di ba? Pero ngayon ang tanong, sino ba yung pinaparinggan ni Aimee? May idea kayo? Ako kasi, mga kababayan isa lang naman ang pinanggigilan yan talaga. Alam nyo kung sino, mga kababayan ko, alam nyo? Si First Lady. Napiling presidente daw. Palibasa, inggit na inggit ka Kasi, Manang Aimee, eto na ang benga ko sa iyo. Kahit na anong paritoke ng mukha mo, hindi na magbabago ang kapalaran mo. Yung mukha mo lang nagbabago dahil sa mga formalin na sinasaksak mo. Ulitin mo, Boss Mike. Hindi formalin. Ano ba?
Hindi porke marami ng mga botox filler at kung ano nung kemikal ang pinapasok mo sa mukha mo, mababago na ang kapalaran mo. Di ba? Yung ugali mo nga sana ang unang-unahin mong babago. Pero yung kapalaran mo na naging kapalaran ni First Lady at ni Manong Bongbong, hindi magiging sayo. Dahil hanggang senadora ka na lang, hindi ka na magiging vice-presidente. At lalong-lalo na, hindi ka magiging presidente kahit pasabihin mo na plastikin mo kami. Nasasabihin mo na hindi mo gusto na maging presidente, sino niloko mo? Eh, doon nga lang kay First Lady at hindi ka na rin magiging First Lady. Diba? Maliban na lang kung sana ginawa mo pa noon na ipakilala si Digong na iyong esposo. Yun! Pwede pa, kaya lang mag-aaway kayo ni Hanilet. Diba? Wala na ho eh. Kailanman ho yung mga pangarap niya na magiging vice-presidente, presidente, first lady, yung tatlo na yan, kalimutan mo na. Oo. Dagsang gasat, hindi na mangyayari yan. Maniwala ka sa akin. Kahit na himurin mo pa ang puwet ni Sara. Diba? Sa palagay nyo, mangyayari pa? Sige nga ho, pag-usapan natin. Si Amy Marcos. Sa palagay nyo, magiging vice-presidente pa yan. Sa palagay nyo, magiging first lady pa yan. Eh, sino ipapakilala niya maging presidente? Wala na eh. Sa palagay nyo, mga kababayan ko, magiging presidente pa si Amy Marcos? Sige nga. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit ganun siya. Kung bakit ganun siya kainggit sa mag-asawa. Ang tinutukoy ko rito si First Lady at si Pangulong Bongbong Marcos. Yaan po ang dahilan kung bakit bitter na bitter siya. Kung bakit sabi nga sa mga Ilocano, apo na itipait na. Di ba? Di ba mga kababayan? Kaya mga kababayan, wala na yan.